Kung matalino si Phoebus, di kanya papalapas sa bagong ako na mala Greyhound. At walang undefeated dito. Parehas lang natin to na debut, kaya we're standing on the same ground. Tangina, napahipak si Mot eh. Parang walang reaction na ganun sa akin ah. Yo! Ako si Zaki at andito na naman tayo sa panibagong episode ng Panggagatas. Ang papanoorin natin ngayon ay J-Black versus Mot. Nanalo ng coin toss si Mot. Pinili niyang mauna si J-Black. Huling laban ng gabi. Matira mayaman, pangil sa pangil, sagbangan na! Pawaskol ba? Ra! Sige, sagbangan! Matira mayaman! Tapos una kong kalaban si... Fuck! Madaoy, kaya? Kaya! Ganda ng energy ni J-Black dito kumpara sa mga ibang battle niya. Parang kung titignan mo siya, halatang maganda yung material niyan dala. Kung i-assume mo na kumpara mo lang sa ibang battle, parang dito maganda yung body language niya. Isa ang kamot sa mga idol si Mot. Halatang mga tagahangang na late, oy. Aware ba kayo kung paano tayo nito kinengkoy? Ahon 7, sabi niya. May bagong salta na naman tayong makuhold up. Na kapag eroplano ka lang, bisakol, feeling cool ka na at fame boy. Pinagsasamantalahan lang yung tulad mong dayong ignorante. Agay-agay. Yaga-yaga! Kay Fags! Ano ba ibig sabihin ng yaga-yaga sa Bisaya? Agay-agay, yaga-yaga. Parang ano yun eh, baliktaran yun eh. Nakangiti ka pang sinabi yung gago. Malas mo lang kasi tumatak yung sakin. Ngayon ikaw naman yung fame boy na dumayo sa lugar ng mga ignoranting bisakol. Tingnan natin kung may ma-hold up ka ba sa amin. Kulit na strategy ni J-Black dito. Gagamitin niya talaga yung crowd, Bisaya crowd against Mot. Kasi yun yung pag na-control mo yung audience, mas malaki yung chances mong manalo eh. Agay-agay, aray-aray. Eh yung yaga-yaga, anong ibig sabihin ng yaga-yaga? Kung yung agay-agay, aray-aray, anong meaning ng yaga-yaga? Nantitrip ba yung meaning ng yaga-yaga? Ah, loko-loko. Isa kang yaga-yaga, motherfucker! Bisaya agad. Yan ay excess pagmamalabis. Oo, excess. Kasi minamaliit nila tayo dahil sa damit. Pwes, huhubaran kita ng kumpiyansa. Mali ka ng dinayong strip. Pag tinadad kita ng saksak, makikita nyo sino malakas yung drip. Ah, yeah. Sak, makikita nyo sino malakas yung strip. Pwes, huhubaran kita ng kumpiyansa. Mali ka ng dinayong strip. Pag tinadad kita ng saksak, makikita nyo sino malakas yung drip. Ah, yeah. Pag tinadtad kita ng saksak, makikita nyo kung sinong malakas yung drip. Pili ko dito nire-reference niya na inaapi yung mga Bisaya dahil sa forma nila. Diba tinatawag ng ano, parang bay na bay yung mga Bisaya dahil sa outfit nila. Tas dito, reference ni J-Black, strip, ano ba yun? Drip, huhubaran. Tas yung drip, inano niya sa forma, tas double meaning sa tulo. Dahil nga sasaksakin niya, diba? Bisakol ba manamit? O mas formal ka nga ngayong? Halata nga na Tagalog, kitang-kita sa barong. Mas magmumukha pa tong basahan dahil sa tagpi-tagpi. Dahil pagtapos ko to lapatan, malamang tahi-tahi. Di ba gusto nyo hati-hati? Iniinsulto nyo kami the way we speak. Bisayang apokalipto tong kabif. Alam mong may punto pag nag-spit. Ginamitan na ng ano,
Yun nga, kami mga Bisaya, kayong mga Tagalog, masama kayo. Parang ginamitan na ng gano'n ni J-Block eh. Tara! Awayin natin to! Minamaliit tayo! Parang gano'n na. So, para makuha niya yung audience. Dahil matapang ka at nagawa mo na, sige nga, sabihin mo ulit, Bisakol. B? Sa? O ba't bumahag buntot mo, Gar? Tingin nila, OP ka? Oo, OP ka, putang ina mo, wala ka sa lugar! Yabang ni pistolero at kaplastikan mo, bibigyan ko ng hangganan. Mukha lang tong humble kasi gumaganto siya kada laban. Home court advantage, pinagtanggol ko lang yung crowd na niloko mo't pinakinabangan. Crowd reaction, mukhang mas iyong kailangan. Nakapag-alay ako ng lechon de Cebu sa ahon 14 na hindi nang lilimos ng palakpakan. Ako yung may pinakamalaking ambag sa pinaka-ingranding handaan. Main event ka nun. Tapos wala ka man lang pinakita na panggulat. Naalala ko tuloy si Luxuria. Pinakawalang kwentang nag-main event sa gubat! Real talk! Binawian niya si Luxuria kasi 'di ba parang may sinabi si Luxuria na si J-Block daw yung pinakamahinang isabuhay champion. Ito naman yung sagot ni J-Block doon. Main event sa gubat! Luxuria. Tapos wala ka man lang pinakita na panggulat. Naalala ko tuloy si Luxuria. Pinakawalang kwentang nag-main event sa gubat! Real talk, real talk. Binawian. Pansin nyo. Nag-main event ba sa gubat si Lux? Parang hindi ko na balitaan yun. Maiba. Pansin nyo si Mot, humina ng mga sulat di tulad noon. Kung sa bagay, madali lang talagang ma-burn out yung ningas kugon. Nasa kanya na lahat ngayon. Kaya di na siya motibado. Habang ako, paangat pa rin yung sargo. Iba yung motivado. Hindi na siya motivado. Kaya di na siya motibado. Habang ako, paangat pa rin yung sargo. Iba yung motivated lang sa tao na dedikado. Bakit? Kung nakaharap mo ba yung mga line maker ng 3GS, kaya mo makipagsabayan? Kaya lang naman notorious yung pangalan, iniiwasan kasabayan. Mga gurang ng uprising, nilabanan. Para yung standing, maigapang. Kaya lang naman lumuhod, mga tala, wala na sa kalakasan. Kaya nagka-spotlight ang isang yan. Gamu-gamu nga naman. Kasi yung light na tinatapatan ay yung light na magaan. Title ng album niyang yung light na tinatapatan ay yung light na magaan. Panalo ka sa, abay akmang-akma nga sa kanya. Kasi pag sigurado na panalo, dun lang siya kumakasa. Kaya panalo ka sa, pag sigurado ng panalo, dun lang siya kumakasa. Okay yun ah. Tangina ka! Undefeated pa talaga tong gagong to. O mahihina lang nakakalaban niya. Mapagkumbabang kampyon ng mga tao, oh. Rasista sa kababayan niya. Wala kang pinakitang totoo. Kaya ngayon nakarma ka. Nang dahil sa PSP Ginoo, nagpakilala ka. Jayron Carl Puno. Nakakagat ako ng aso. Kailan kaya ako kakain ng diaper? Hayop ka. Kapag puro Bisaya language halos sa rounds, tapos di mo gets, paano scoring mo pag judge ka? Curious lang. Siguro kung ano lang yun, naiintindihan ko talaga. Tsaka pag Bisaya battle, siguro kukunin ako bilang judge sa Bisaya battle or battle ng mga Bisaya battle rapper na most likely magbibisaya talaga sa battle. Siguro sasabihan ko rin kung sino man yung kumuha sa akin na baka hindi ko mag-gets, baka di ko ma-judge ng maayos, okay lang ba? Kung okay pa rin, edi judge ko base lang sa naiintindihan ko. Round 1, Mot! Let's go! Yo! Eto talaga di ko maintindihan, no? Kaya parang na-weirdoan ako kay Mot dito kumpara sa mga ibang battle niya na ibahan ako sa kanya. Kasi lagi niya nilalabas yung tiyan niya. Tangina. Ano masasabi niyo doon? Para sa akin,
Feeling ko ang weird lang makita si Mot na naglalabas at nag-aawak ng tiyan sa battle. Parang hindi lang siya normal makita kay Mot. At sa battle mismo, parang wala pa akong mga... Ewan ko, baka naiinitan siya kaya pinipilit niya mag-refresh. Pero para sa akin, parang ang weird lang. Sabi ni Renz Almonte, kala mo sa kanto lang pinaglaban eh. Parang ano yun, no, tabing basketball court lang. Pwede kang maglawak ng pwede kang magtanggal ng t-shirt. Binring up niya yung laban ko kay Fangs. Lumalapit sabay angil ng angil. Alam mong tinalo ko na yung Fangs, tapos sa akin ka pa nakipagpangil sa pangil. Tapos sabi mo, narinig ko, yung panalo ko hindi pa magkakaroon ng hangganan, bro. Totoo yung sinasabi mo, talagang mahihina mga nakakalaban ko. Game! Yeah! Maayong gabi sa inyong tanan. Di ko na patatagalin to. Baliktaran na agad yung tipong maaaning to. Simple lang. Huhulaan ko mga gagawin mo. Huhulaan mo mga gagawin ko. Kasi puro prediction po sa FB. Di mo malaman kung play safe o maagang reasoning. Minamaliit kanyang sarili, gusto underdog sa scene. Para kahit bumanat lang ng easy, mukhang magarbo yung dating. Yan ang strategy niya bilang MC, puta, mind conditioning. Oo, puro paawa mga... Mind conditioning. Laging nababanggit yung mind conditioning na yun. Sa mga battle. Feeling ko... Madalas din kasing ginagamit ng mga MC ang mind conditioning eh. Para makontrol yung naratibo. Mga hirit, putang inang to. Sinali lang daw siya para may taga-benta ng ticket. Eh di buti alam mo. Kasi nung nalaman niyang sa Ubek magkaka-PSP hala. Yung isip sinara. Lumipad agad pa Maynila, pumirma ng kontrata para masingit si tanga. Pagbalik, imbis na pera, goma-gomang ticket yung dala. Yung akala niyang mataas na TF, ticket fee pala. Tanginang TF yan, commission base. Para lang makabattle, pumatol, todo hassle si Idol. Ang masakit, hirap ka na nga mag-isip ng quotable, may quota ka pang hinahabol. Hirap ka na nga mag-isip ng quotable, may quota ka pang hinahabol. Pero alam ko, laki ng kinita ni J-Block sa pagbebenta ng ticket dito kasi parang alam ko 50% ata yung makukuha ng ticket seller. So kung ang PSP ay nagbebenta ng ticket na nagkakahalagang 1,500, 700 sa'yo, parang ganun ata. Sa pagkakaalam ko Kasi sila Lance, parang ganun din daw. Habang kami, inimbitahan para sa battle, talagang sagpangan parang hayop. Yung PSP namin, pangil sa pangil. Ikaw, para sa papasok. Kasi kita nyo naman, sa roster ng Matira Mayaman, halatang pinalit lang to kay Apex para tipid yung budget. Lahat pwedeng ipambato habang ito pang... May bago tayong kagang, si Catastrophe. Welcome sa aking gang. I bet. Pagdating din sa letrahan, lahat may hype yung talent. Kilala sa skills o style set. Sa daming pangalan, J-Block, EU lang yung silent. O, J-Block, EU, silent. Basta pagtapos ko kay Sayad, tanong nila sino na sunod. Nung sinabi kong si J-Block, walang interes na malugod. Nagkampiyon ka na't lahat, parang di ka pa rin napanood. May JBL na sa alias, hindi pa rin siya matunog. JBL yung speaker. 2021 champion tong ugok, kaya nagfeeling panalay. Wala namang respeto at pagkilalang tinangay. Pagtapos mag-champion, epic, naging nobody na si Bay. Parang Sebastian lang tong JB, kasi yung hype niya nung pandemic, bigla ring namatay. JB Sebastian, commander to ng Komando gang sa loob ng jail, ang Komando. At si JB Sebastian, alam ko familiar kayo doon, isa siyang, basta lumabas siya sa TV na sikat siya sa Bilibid. Namatay nga siya nung pandemic dahil daw sa COVID, pero marami nagsasabi na baka mag-rebat, biglang makaisip ng vengeance. Di ako si JB Sebastian, ako si Jaguar.
Big P sa Cebu ang i-assume niyang resemblance. Pues papaalala ko lang ulit, taga-benta ka lang ng ticket, taga-hakot attendance. Imbis na Jaguar, baka gwardiya, doon ka nakatoka sa entrance. At sa labas, Yung Jaguar parang sikat na kriminal din ata yun sa Cebu. Tama ba? ng battle rap, isa ka lang mahinang uri na makata. Kampyon na wala man lang kantang naiukit yan sa masa. Kaya sa pangalan mong dala, isipin mong mabuti at mahiya ka. Naturingan kang JB pero sa music di ka kilala. Tas kay Marshall Bonifacio na body bag pa lately. Lalong nanliit tong JB. Wala na ngang music, wala ring gig, hindi pa umubra sa MB. Pero ika nga ni Iho, pwede manalo kahit si JB, MB, gig. Pino, wala yang biro bagamat. Di rin lahat ng nananalo nagiging tipong alamat. Tulad mong may titulo pero hindi nga bumakat. Kinalimutan na agad. Ginagamit mo na lang yung salitang puso ng kampyon kasi alam mong sa isip nila hindi ka tumatak. Kaya Puso ng kampyon kasi alam mong sa isip nila hindi ka tumatak. ang Kung sa Maynila sinabi ni Mot yun, wow! Gumagano na yung mga tao. estratehiya, magpakababa, pampaawa para yung sulat, maapuyan, makagulat at paboran. Yan ang puso ng kampyon na may utak ng talunan. Round 2, ang kulit ni Badang, J Black. Let's go! Round 2, ang kulit ni Badang. Kulit na talaga ni Badang dyan, tangina lasing. Tangina! Akala ko magbi-beast mode. Wala pa rin akong lupit na nakita. Naghahabot ng kota. Tangina, pasalamat ka. Ang tawag dyan, partida. Upang inang to, napakahambugero. Siya daw naghahakot ng atensyon, bumenta nga lang yung ticket nung na-upload yung battle namin ni Pistolero. Tanginang Lakas si J Black doon, laban niya kay Pistolero. Parang redemption niya yun kasi, di ba, parang maliit nga siya bilang isa buhay champion. Tapos parang lahat ng fans noon ini-expect na mababadibag siya ni Pistol, pero na-upset ni J Black si Pistol. Kahit ako, di ako naniniwalang kaya talunin ni J Black si Pistol noon, lalo na ang haba ng winning streak ni Pistol noon. Ang daming bumili sa akin dyan, oh. Putang yan, mahiya ka naman. Marami ang nag-aabang paano kita idadissect ngayon. Yung estilo niya na baliktaran, isa din ako sa nabibilib doon. At dahil na-addict kayo at naging obligado siya, pinipilit niya na lang talagang gawin yon. Malakas ba na estilo? Oo. Kaso ang tanong, kung effective pa rin ba hanggang ngayon? Kung nakilala ka lang bilang nagbabaliktad ng salita, habang ako nakilala bilang nagbabaliktad ng sitwasyon. Grabe yung reaction, no? Ano? Para lang maibalik siya sa mapa at mai-hype ulit. Ginawang scripted yung interview namin. O bakit di totoo, boss? O pakyo kayo kung di kayo aamin. Black! Pero, ewan ko kung totoo yun. Sa tingin nyo ba totoo yun? Parang Bomalabs yun, ganun. Scripted yung yung interview, tinutukoy ko ha. Sabihin mo patay, sasagutin ni Mot niyang yatap. Para lang mai-hype ulit yung estilo niya, pinagmukha akong tanga. Puta, sa flip top, hindi tayo ginaganto. Kung sa bagay, malaki na naihulog niya sa'yo. Ikaw si Mot, ang alkansya ni Pibus, halata naman sa biyak mo sa noo. Tingin nyo doon, brilliant idea? Kung matalino si Pibus, di niya tayo paghaharapin sa first round. Kung matalino si Pibus, di kanya papabadibag sa harap ng best crowd. Kung matalino si Pibus, di kanya papalapas sa bagong ako na mala Greyhound. At walang undefeated dito. Parehas lang natin to na debut, kaya we're standing on the same ground. Tangina, napahipak si Mot eh. Parang walang reaction na ganun sa akin ah.
Yan ang mahirap pag dayo ka, pero hindi ko in-expect na... Kasi Cebu, nagre-react naman talaga yan kahit kanino eh. Pero hindi ko in-expect na ganun yung pagtanggap nila kay Mot. Parang ang hina ng pagtanggap nila kay Mot. Sa first round. Congrats! Gumawa ka ng kanta para sa mga nagsasyabu. Gumawa siya ng album para sa mga nagsasyabu. Pero di ka nagsasyabu. So paano mo yun pinagsususulat? Gumawa ng kanta para mamulat yung mga adik, matagal na yung mulat na mulat. Di ko sinasabing magsyabu kayo. Laglagan ng barya, sayad. Laglagan ng barya, sayad. Ano tong tinutukoy niya? Punchline ba ni J Black na may kagaya nung kay Sayad? Ano ba tinutukoy nitong rap? Pero kung di ba? Di ko sinasabing magsyabu kayo. Ang punto ko, mas dapat intindihin nyo sila. Hindi sila yung salarin. Lahat tayo adik rin. Yung kinaaadikan lang natin ng iba-iba. Maparap battle o kanta para panalo ka sa kalaban mo akusahan mo na adik, di ba? Kaya hipokrito ka. Imbis na yung sistema kalabanin, yung tinira mo mismo, yung biktima. Tol, magkaiba kayo ng pinagdaanan. Sila sa kaliwa, ikaw sa kanan. Kaya wala kang karapatan para husgahan sila sa mga bagay na di mo pa nararanasan. Grabe reaction ng crowd, no? Husgahan sila sa mga bagay na di mo pa nararanasan. Bumaba ka pa si Range. Tamingan, Nigo! Yeah! Mga bagay na di mo pa nararanasan. Samantala, alam mo pinagkaiba ng mga Tagalog sa battle rap at sa Bisaya, sa mga Bisaya MCs. Yung mga Bisaya MCs, magkakakampi talaga sila. Kaming mga Tagalog, wala kaming pakialam sa isa't isa. Parang ganun. Alang! Sa kanta mong ginto, sinabi mong tumatanggi ka ng maayos, di ba? Kaya anong alam mo sa kalakaran kung di mo naman nasuot mga sapatos nila? Kasi nga may sasakyan na. Kaya kung san-san na pumaparada. Pero wala ka pa ring lisensya sa takbo ng gulong ng buhay sa kalsada. Mga haliging inaanay, mga buhay inaalay, nagbabato ng bato lang sa ganun may bumalik na tinapay. Naging tulak yan, tulak ng kahirapan, sabi nga ni Balakid. Kaya bobo ka, alam mo bakit? Kasi liability mo na sa Cavite na dumadami na yung asset. Sarap mong lagyan sa ulo ng basket, sabay iwanan bangkay mo sa streets. Tupac Makapili, rapper na preacher kaso nga lang din snitch. Maraming galit sa mga kumakanta ng adik. Bumulagta ka ngayon dito sa pangil. Kasi nasa Cebu ka. Maraming nanonood dyan na parok sa pasil. Bogbog! Kinain tong kamao. Ika'y mawawalan ng kamalayan. Tsak inabot kung usapan hand to hand. Ika'y magiging kawalan. Kahit tingin nila ikaw yung stronger. Pagkatapos kung mag-punch, sunod yung void. Tangina, mali yung order. Di ko na-gets yun. Pagtapos ko mag-punch, sunod yung void. Mali yung order. Punch, di ba yung sa Tip! Tapos pag mali, void. Pag cancel yung order, or mali yung order, iba-void. Gets ko pala yun. Kala ko hindi ko gets. Nga pala, magre-restock ako ng Baby Jack apparel. Hinihintay ko lang yung aking puhunan ulit. At magkakaroon ako niyan ulit. Sana supportahan nyo. At ibebenta ko rin yan dito sa live. Tapos, yung mga nagko-comment dito na mga laging nandito, siguro mamimigay ako ng free merch. Oy, andito si Jonas! Gusto nyo bang makakolab ko si Jonas sa live stream? Comment nyo nga. Yun si Catastrophe, isa sa mga kagang ko, gusto daw niya. I-comment nyo i-comment yan sa channel niya para maalala niya. Kasi may usapan na kami niyan Hindi lang matuloy-tuloy kasi nga, Jonas yan celebrity yan pre. Kulitin nyo si Jonas. Milk it dry,
Gusto nyo rin yung milk it dry. Akaso si Akata. Ewan ko ba doon? Ayun o, Jonas. Sabado daw! Ha! Gusto nyo ba Sabado na? Pwede yun. Paplanuhin namin ni Jonas yon. Sabado raw agad, sabi ni Jonas. Iseset ko na yung oras para pag nag-stream kami dito, nandito na kayo waiting. Place, knockout pa rin yung undefeated na MVP, Michael Venom Page. Kainin mo tong mga naipon ko na rage. Kahit magtawag ng enforcer, tsakulata. Well, snitches get stitches. At yun ang batas ng kalsada. Pasalamat ka na lang, amigo, na nagkaharap na tayo dito. Ngayon nasaksihan nila mga testigo na kaya ka na lang talunin na kung sino. Nasa sayo na yan kung papalaguin mo pa yung inaalaga ang 13-0. Kung yan na lang ang may pagmamalaki mo mismo, ba't di ka na lang magretiro? Haba ng round 1. Round 2, Mot! Let's go! Yo! Kung pinakinggan mo talaga ang mga kanta ko, alam mo dapat na nagmamalasakit ako. Kasi ako'y galing din ilalim. Pero sige, ako na yung may panalo ka sa total. Makakatikim ka sa akin. Walang nag-react. Ako na yung may panalo ka sa total, makakatikim ka sa akin. Mga di nakakaalam. Pre-med kaya yon? Sa tingin nyo ba pre-med ni Mot yun na parang pag binanggit niya yung panalo ka sa, meron na akong rebat na ganyan? Or on the spot? Galing na ako dito noong Disyembre. Rapolo, Turbo Hectic, Connection 4, tanda pa? Headliner mo, tat 6 tas tong si Jomar di kasama. Tas laging tinitira si Apex, ginawang competitor sa bara. Ikaw nga sa sarili nyong hometown event, kahit sa Menimore, wala ka. Kung ganun bilang kampyon, parang wala kang ang kwenta. Ang masakit, papunyeta. Balita ko kahit sa ticket, di ka pinayagan magbenta. Tang inayawa. Ha ha ha. Gagi kawawa. May nalalaman pang ra-ra-ra, tas di siya niyaya. May nalalaman pang ra-ra-ra, tapos di siya niyaya. Di ba yung ra-ra-ra parang street term siya ng pag-aaya? Sariling lugar, OP, wala man lang booking na tinamo. Yang pagka-champion mo, corny, wag kang assuming tang ina mo. Porket dark horse sa tourney, maangas yung story, wala yan sa narating o nilayo. Di mo masasabing maganda yung journey kung ang pangit ng touring nila sa'yo. Di mo masasabing maganda yung journey kung ang pangit ng touring nila sa'yo. Tas pinatato pa sa balat yung samahan nila, aba. Para kang nag-aksaya. Isipin mo yun, kampyon pa ng Luzon, inimbita't pinababa. Ngayon paano ka uubra? Kung sa sarili nyong ganap di ka man lang inabala. Hindi ka pa nakadama. Yung mga kasama mong Bisaya sa Tagalog pa naghanap para lang sabihing asa ka. Sa Tagalog pa naghanap para lang sabihing asa ka. Sa Tagalog pa naghanap para lang sabihing asa ka. Asa ka parang wag ka, asa ka pa. Tapos sa asa ka, parang asan ka. Sa Bisaya kasi yung asan ka. Parang nasan ka. Parang yan. Pero baka nga abala. Kasi may bagong pauso to si J Black. Pansin nyo ba? Wala na yung pang-hoodlum niya na get up. Kala mo laki ng pinagbago nung natuto magpa-haircut. Yung karakter ni Gago biglang naging good boy na na-airpat. Pero bilang kapo ama, talaga namang nakakatuwa. Kadalasan sa battle, yung anak ina-angle, dama mo yung pag-aaruga. Nak, pag napanood mo to, sana proud ka sa akin. At ang mas nakakaluha, a few moments later, bigla mong i-connect sa bars na nagsasabu ka. O, di ba? Ina-angle niya, nagsasabu siya. Ang galing mo, brother! Ang talinong pa... Tanga na, iba talaga pakinggan pag walang nagre-react kay Mot, no? Parang nagmumukhang mahina yung rounds niya. Kung hindi mo mapapakinggan na maigi, parang ang hina ng dating. Oy, may nag-subscribe. Maraming salamat. Shoutout sa 322 na nanonood. Mabalik tayo. Nung live nito, parang ang dating talaga. Talo si Mot.
Kaya nandun kami, feeling namin, talo si Mot, parang ang hina ni Mot, tapos nagkakamot pa ng tiyan. Father, pangarap niya yata sa maliit niya na supling, lumaking supplier. Oh, pero seryoso, joking aside. Paano pag yung anak mo nag-mature na sa life? Bigla ang magtanong sa mahal mo na wife, "Ma, tatay ko pala si J Black, ba't ang lakas niya mag-whites?" O ngayon, tumitig ka. Di naman sa dumidikta. Pero kung usapang pagpapakaama, dapat lang committed ka. Hindi yung mas committed ka. Mag-ingat sa bawat sasabihin, baka pati mali, manahin. Responsibilidad sa pag-iisip ang mahigpit aralin. Kung sa edad lang susumahin, nakahihigit ka sa atin. Pero Father Time is undefeated, mas makinig ka sa akin. Kaya bago ko matapos, i-recap natin tong round 2 para sa plot ng story mo. Bilang champ, hindi ka icon at sa pagiging ama ang phony mo. Yung dalawang angle umaayon sa nagets mo yung logic bro. Talagang hindi ka irerespeto bilang champion kung di mo nga ma-handle ng maayos yung trophy mo. Sabi ni Nico David, andito na naman tayo para manghusga ng mga rapper na editor. Sabi ni Von Allen de la Cruz, Sir Zaki, puking ina mo ba? Anong sasagot ko? Tang-inan to. Round 3, J Black, let's go! Tangina mo, nauubusan ka na ba? Ha? Wala na ba? Ha? Tanginang to? Pag eto nanalo pa, putang ina nyo. Oo, usapang anak. Medyo awkward yun, no? Pag sa video na, nung sa live, parang lahat kami sang-ayon na medyo lamang na nga si J Black. Pero pag dito sa video, parang hindi pa naman malinaw kung sino yung panalo eh. Tapos nagsalita si J Black ng, pag ito nanalo pa. Pero yun nga, siguro pumasok, nagmatter din yung iba talaga pag live. Iba yung live. Sige, ganahan ka. Napanood nyo yung fast money round nyo sa Family Feud? Sabi ni Ding Dong, handa na ba kayo sa makapigil hininga na fast money round? 20 seconds on the clock, please. Pwede mo nang iwang mag-isa ang bata sa bahay pag ito ay blank years old na. Go. Ito maganda to. 5 years old? My God, 5 years old? Medyo bata-bata pa yan pare ko. Habang si tatay nasa Family Feud, nagfi-feeling Post Malone, yung anak niyang 5 anyos, Macaulay, home alone. Kasi nga daw, Macaulay Culkin ba yun? Macaulay Culkin? Tama ba yung Home Alone? Di ba yun yung artista na yun eh, naging crackhead, kalaunan? Parang na-rehab siya ng ilang beses. Ewan ko kung tama ako. Kilala nyo ba si Macaulay Culkin? Yung artista sa Home Alone? Family Feud. Di ako nanonood ng Family Feud kasi eh. Napanood ko lang yung part na yun. Yun nga dahil sinabi nga ni J Black. Pero yung siguro mga clips lang yung napapanood ko ng Family Feud. Family Feud, nagfi-feeling Post Malone, yung anak niyang 5 anyos, Macaulay, home alone. Kasi nga daw siya yung batang trumabaho ng 1 taon. Kaya yung anak niyang 5 taon, dapat may trabaho na ngayon. Pero hindi. Subconscious niya yon na lumitaw dala ng pagkakataon. Kasi kung susumahin yung mga chong, 2017, 2024, 5 taon na siyang kampyon. 2017, 2024, 5 taon na siyang kampyon. Dapat talo na siya sa round na yon dahil sinabi niya yon. Ano ba? 7 years yun. Pero intindi ko si J Black kasi mismong ako din bilang MC, pag nagsusulat ako, meron din talaga ako minsang para sa akin sobrang bobo ng linya na yun, bakit ko sinabi yun. May mga ganong moments din ako, may mga ganong tingin din ako sa mga sinulat ko dati. Kaya naiintindihan ko rin siya. Oy!
Bon Rubio. Shoutout kay Bon Rubio. Maraming salamat. Type 1, kung masarap si Enigma. At yung anak na yon, personifikasyon ng pagiging irresponsableng MC mo at daddy. Flip-top dahilan kung ba't ka umani. Fans dumami, pero nagawa mo pa rin iwanan yung 5 taong nagpabago ng buhay mo para lamang sa fast money. Fast money! TF! Siyempre, mas malaki binayad sa putang inang to. Pero alam mo magkano inoffer niya sa akin para magpatalo sa'yo? Di mo alam? Di mo alam? Napakita lang ako ng 70% lakas. So tingin nyo totoo yun? Pero alam mo magkano inoffer niya sa akin para magpatalo sa'yo? Di mo Sa tingin nyo totoo yun? Inofferan ni Pibus si J Black para magpatalo kay Mot? Ibig sabihin, kailangan bayaran si J Black para magpatalo kay Mot? Ibig sabihin, hindi kaya ni Mot talunin si J Black? Parang ganun. Sabi ni ano siya, God? Zeke Daddy, bagong member ng aking gang. alam? Di mo alam? Napakita lang ako ng 70% lakas. Kinabahan na siyang baka bumagsak at mamatay. Kasi nga daw sa finals, nakahanda na yung poster at ticket na pangalan yung ni Sixth Threat nakalagay. Yeah! Para sa fantasy ng mga nag-aantay. Para lang masabing sa Yeah! Ticket na pangalan yung ni Sixth Threat nakalagay. Yeah! Para sa fantasy ng mga nag-aantay. Para lang masabing sa pinagdamot ni Enigma na match-up. Bale, una pa lang talaga ng round ng pangil sa pangil. Kontrobersya na talaga. Parang pinapalabas na ni J Black na ang daya, dinadaya, madaya to, scripted to lahat, wala tong kwenta. Parang ganun na kagad. Unang simula pa lang ng liga. Edmark Javier Hulaton. Welcome to the gang. Mga naka-baby junk apparel na gumaganon-ganon. Sila nagbigay. Kaso nawala ng tiwala investors mo, bay. Bilang businessman, natural lang naman na matakot siyang hindi dumating yung ROI. ROI, royalty, TF, mga bagay na sa Facebook di dapat pinangangalandakan. At kahit kailan, hindi niya mapapantayan si Enigma na buong puso tayong inalagaan. Hindi niya di dapat pinangangalandakan. At kahit kailan, hindi niya mapapantayan si Enigma na buong puso tayong inalagaan. Nakita mo yung sponsors? Hindi niya mapapantayan si Enigma na buong puso tayong inalagaan. Ba't kayo andyan? Yun talaga yung pinakagusto ko Ba't kayo lumaban dyan? Siyempre, malaki bigayan. Tayo'y pinakinabangan. Kaya si Enigma ba yung nagdadamot ng match-ups? O kayo yung di kontento kahit sa patas na paraan niya kayo binabayaran? Si Pibus, binabayaran. Kahit parang nadadarag na rin siya. Gubatanan, nasa PSP. Ahon 10! Di ba sinet kayo ni Sak Maestro? O ba't umatras ka sa laban? Sinungaling na o ba't umatras ka sa laban? Tingin mo wala ka nang dapat patunayan o maliit lang bigayan? Sumali ka sa PSP kasi walang record na nasa pamantayan? O baka peke ka lang talaga kaya wala ka nang dapat patunayan? Si Sixth Threat, malinis na tatrabahuin ang kanyang bracket. Tapos, automatic na waiting na pala tong bata. Boss, ba't di mo na lang sila i-battle bukas? Ba't mo pa pinapahaba? Si Sixth Threat pa talaga yung Pero sa isang banda, Sixth Threat Mot naman talaga yung gustong makita ng tao sa tournament na to.
Kaya rin siya sinubaybayan. Kasi gusto rin talaga ng tao yon. Ayun o, The Illest, welcome sa aking member, sa aking gang. Mga naka-baby jack apparel na gumaganon-ganon. Deadly, mali ka ng yawa na niyaya. Alam mo naman anong nangyari sa huling naghamon ng champion na Bisaya! Dito mo piniling ibigay kasi mas malaki talay. Kaso kinabahan siyang baka ikay malasin. Habang di nyo naman nakikita ang tunay kong lakas kung si Enigma hindi nagtiwala sa akin. Si Pibos nagbigay ng sasakyan. Kay Enigma galing yung gasolina. Siya nagbabayad ng kuryente mo habang kay Enigma galing yung bumbilya. Binibilhan ka niya ng sapatos ka mo. Si Enigma dahilan ng takbo ng karera mo. Bayad na mga utang mo. Ultimo utang na loob na wala sa'yo. Pag sigurado na yung tsansa na manalo, dun lang siya lumalaban. Bilang kampyon, hindi lang brand mo ang dapat mong inaalagaan. Undefeated sa unpredictable, di nyo makakailayan. Kaso iba yung di inaasahan sa hindi maaasahan. Bilib ako sa ni J Black dito. Kumbaga, ang galing niya mangumbinsi ng tao. Parang ngayon, parang nung live na to, ang lakas ni J Black. Ganon din yung tingin ko nun eh. Lakas, putang ina, durog na si Mot. Bon Rubio, sinong mas gugustuhin mong maging tatay? Si Badang or si Yang Wan? Kung si Yang Wan naging tatay ko, patay na ako. Kagaya nung... Oh shit, yung ako nabanggitin. Kung si Badang naman, malamang patay na siya kung ako yung anak niya. Herbs GG, sabi ni Herbs GG. J Black, the uncrowned gaslighter daw. Gago. Body bag! Body bag! Body bag, man! Sa pagkatalo lang ang tao lumalakas pa't lumalaban. Dahil ang baluting walang gasgas, wala pang napapatunayan. Tumatanggi sa laban to kasi iniingatan mo pangalan mo habang tumatanggi naman ako kapag mahina yung kalaban ko. Kaya matik na yung galawan mo. Deserve nila yung truth, men. Consistent pa talaga yung performance mo o sadyang wala lang ding improvement. Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Kaya yung gumaganong-ganon si J Black. Ano yun? Anong tawag sa sakit na yun? Gumagano'n siya. Lagi na-angle na sa kanya yan, di ba? Kakascatter niya yan, gago. Sino nagsabi nun? Sabi ni Al James TV, kakascatter daw yun. Gagong puta. Signal light daw. Sabi ni Hawat man, signal light. Oh. Sabi niya pagkakanon. Involuntary movement yon. Parang hindi niya makontrol yun eh. Parang maano siya. Involuntary movement. Naingang daig ng masipag ang tao na talentado. Kasi lahat kaya manalo. At ako ang patunay niyan kaso. Lahat kaya manalo. Pero di lahat kaya matalo. Round 3! Round 3! Motor! Ano, parang malinaw ng panalo si J Black nung moment na to, no? Let's go! Nung live feeling namin, shit, talo na si Mot. Come on. Anong mangyayari dito? Di daw totoo na hindi tumanggi sa akin si Sixth Threat. Nanginginig si Tomas. Kita nyo namang galit to. O sige, Boss Pib, susunod na event, iset mo. Congrats sa huli mong laban. Ang lakas mo nung ahon. Angas, biglang pinalagan yung matagal nang humahamon. Nahulaan mo mga banat, advance yung sulat mo, idol.
Sa madaling salita, pinaghandaan mo muna, tsaka ka pumatol. Oo, yung pistol, di tumama yung mga setup na ruin. Galing ba naman sa sunod-sunod na laban, daming ganap at tungkulin. Nung sa Batang Quiapo, napasama, dun mo inasam na hamunin. Alam mo kasing ubos na yung bala, lalo't galing sa shooting. Oh, pero ikaw yung... Kasi si Pistol, di ba, ano ba yun? Batang Quiapo. So, busy siya sa shooting. Yung gumamit ng drama. Kesyo busy sa anak, busy sa asawa, tas sumusulat na aba. Pinagugulan talaga. Yung akala nyong nagpapakamagulang, nang gugulang na pala. Sabay banat ng, hindi ako malakas, walang istilong tumatak. Pakurap-kurap pa ay sos. Mukhang iiyak para sa simpatsya gamit kasiraan niya at flaws. Pues baliwala mga sigaw kung sa sarili mo ikaw lang din ang bumastos. Ginamit mo lang mga flaws mo sa round para sa round of applause. Palakpakan. Ginamit mo lang mga flaws mo sa round para sa round of applause. Ginamit mo yung mga imperfection or mga kamalian mo para sa palakpakan. Yeah! Dapat nga may palakpakan na malakas. Baliwala mga sigaw kung sa sarili mo ikaw lang din ang bumastos. Ginamit mo lang mga flaws mo sa round para sa round of applause. Palakpakan. Maniniwala ba kayo na yung round of applause ay nagamit ko na nung nasa amateur league pa ako? Kaya yung mga nagsasabing parang kunyari, yung mga MC ngayon na may kahawig ka lang na linya, ay, line bite yun, ninakaw mo yung linya, medyo hindi na ako nakukumbinsi sa mga ganong angle. Bukod dun sa ginawa ni Looney kay Tipsy, yun, medyo convincing yun. Convincing talaga, hindi lang medyo. Pero yung mga ngayon, yung sumbat-sumbat na mga ginaya na linya or ni line bite, minsan feeling ko talaga nagkakaparehas lang. Yung mga kadalasan nagkakaparehas lang talaga. Siguro may mga MCing intentional na nangunguha, nanggagaya, di natin masabi. Pero para sa akin, feeling ko unintentional siya at nangyayari talaga. Di siya maiwasan. Parang paano yung pagkagamit ko nun? Mga round mo ka post, bawat round ko may round of applause. Ewan ko kung exactly, basta ganun. Mga round mo ka post, bawat round ko may round of applause. Parang ganun yung pagkagamit. Post mo sa round para sa round of applause. Palakpakan. Bigyan nyo ako ng katotohanan na hindi ko patanggap. Dame, imbis mag-improve, ikaw pa nag-prove ng kahinaan mo, aneng. Ano yan, yung angulo, pinapapurol? Ulol, malabo ka diyang tumalim. Kasi prevention is better than cure. Yan ang sumasalamin. Inuunahan mo lang yung sakit, halatang takot ka magpagaling. Wow! Tangina, parang parang hindi simot yung nagpo-perform sa sobrang hina ng reaction. Pero ang mas malala, inakusahan niya yung 3GS na nagmamanipula ng laban. Kesyo nabubulungan yung mga judges o sila-sila lang din naghihiyawan. Samantalang, nung isabuhay ran mo nung quarantine, di ba puro 3GS lang din mga huradong nakasalang? Eh di parang siniwalat mo lang din yung dayaan na ikaw mismo nakinabang. Wala talagang reaction, no? Sa'yo na mismo nang galing. Suplado mga uprising, 3GS lang namamansin. Oh, paano mo de-deny? Mga nakapanood pa mismo makakapag-testify. Gumawa ng allegations, nagmukhang heavy lines, pero nang betray si Bay. Anong nag-backfire yung pistol? Baka friendly fire. Ano, snitch, masarap ba yung palakpak? Well, that's business. Talagang makukuha mo yung ingay kapag may chismes. Napasigaw mo tagahanga, but not speechless, kasi desperado na sumikat, nagpaka-star witness. Kung usapan ay weakness, kung tutuusin, lugi pa nga ako. Kasi ako yung laging di nagpapadaig sa pandinig nila at rato. Kaya magkamali lang. Galing ni Mot sa ganun, no? Yun yung parang ni Mot eh. Yung simpatya bars naman ni Mot. Ako nga ganito eh, pero kaya ko pa rin. Parang laging may ganun. Kahit ganito nangyayari sa akin, nagagawa ko pa rin lumaban.
Parang ganun yung dating na kapani-paniwala talaga. Kung usapan ay weakness, kung tutuusin, lugi pa nga ako. Kasi ako yung laging di nagpapadaig sa pandinig nila at rato. Kaya magkamali lang ng katiting, ang dami agad dismayado. Samantalang ikaw, lakas agad ng dating kahit di naman gaano. Makita lang nila na di ka nagpaagrabyado. Kaya magkaiba tayo. Ikaw yung nagiging mahusay lang sa paningin kasi di inaasahan sa panalo. Habang ako, nakasanayan ng magaling kaya hinihintay na lang matalo. Kung ganon, bahala na. Tangin na ganun talaga. Parang Floyd Mayweather lang din yan eh. Parang lahat naghihintay ng ano mo. Pag nasa taas ka, maraming gustong makakita ng yung downfall. At yun talaga ang realidad. Kaya, yun. Share ko lang. Nang mainip yung mga puro antay, isa pa rin to sa mga pauuwiin kung lumulupaypay. Pinakita ko lang din na malabo tong pumantay. Kalaban lang nababasa mo ako, pati sumusubaybay. At last, yung pagbabasa mong gimmick, halatang di pinag-aralan. Kasi kung di mo nga kayang magbasa ng tahimik, hindi ka pang silid-aklatan. Kayo, ano masasabi nyo sa third round nila? Sabi ni Stephen Clay, J-Block pa rin yun. Di naman pagalingan sa video yung laban eh. The fact na nanalo si J-Block sa live is a factor. Kung di pala counted ang crowd reaction, edi sa closed room na lang ginanap. Parang ganon. Oo nga, tama, may punto rin naman siya. Kasi nga, si J-Block nga nanalo sa live eh. Hindi naman video, hindi naman siya sa video ginajudge. Tama rin yon. Tinanong si Balakid, sino sa'yo? Sabi ni Balakid, si Mot. Tanong ni Pibus, sure ka? Magingay! Para kay Mot! Sa akin, hindi ko manalo. Binubo si Mot. Putang ina, first time kong makitang mabu si Mot. At si J-Block naman, eto, upset na.